And ito lang po masasabi ko, before I start, 100%, ilang percent? 100% sa mga bago man o luma, paglabas po sa kwartong to, after my training, paglabas po sa kwartong to, believe me, ibang-iba ka na mag-isip, ibang-iba ka na magsalita, ibang-iba ka na kumilos, yung bang pakiramdam na parang ang yaman-yaman yun na. Gusto nyo mangyari yun? Guys, gusto ko lahat mag-focus lang. Wala mo na magkukwentuhan, mag-focus kayo. Ramdamin mo yung lamig, ha? I-enjoy mo yan. Ang lamig! Kasi yung init na naramdaman mo yun, nasa isip lang yan. Parang pagyaman eh. Kung gusto mo yumaman, kailangan nasa utak mo ngayon pa lang, mayaman ka na. So dapat pangatawan mo yung maging handa kayo lahat. Walang masasayang, believe me, ibang-iba ang mangyayari ngayon. Labor Day, tama? Holiday May 1. So before I start my training, gusto ko munang i-acknowledge, pasalamatan, i-appreciate lahat ng mga manggagawa. Ha? Sa business pa, sa corporate, sa government, sa mga private companies, maraming salamat po. Bakit po? Hindi tayo makakakilos ng maayos kung wala yung ating mga kababayan na manggagawa. Tama ba yun? Magiging komportable ka lang kapag may nag-guide sa'yo. Hindi lahat pwedeng maging network marketer. Kasi kung lahat nag-network marketer, wala nang waiter, wala nang police, wala nang doktor, wala nang lawyer, wala nang engineer. Tama ba yun? Nagkataon lang po lahat din nangangarap. Nagkataon lang sa AIM Global, sa EC, sa OBI, mga kaibigan, dito sa kwartong to mag-uumpisa ngayon. Magbabago at gaganda ang mga buhay, lalo na ng mga taong nasa kwartong to. Bakit ako ganong capacity? Ang AIM Global po is 17 years, going 18 years. And we've proven a lot. Tama? Lahat ng yumaman, Joseph Lim, Maylene F. Dane, Carlo Ventura, lahat ng mga Hall of Famers, mga top earners, top 20, lahat yan naka-experience ng siksikan seminar room. Lahat naka-experience na mapasama sa kwartong amoy tao. Yes! Amoy tao ba dito? Yes! Sumingot ka, amoy paa. Okay lang yan. Sabi mo, ngayon lang yan. Ngayon lang yan! And later on, puro kapresuhan naman ang maramdaman natin. If you will notice, my topic, the ABCs of success. Di ba nung bata tayo, ang pagtuturo A, B, C, D, di ba? Ibig sabihin, para ka maging magaling, magsulat, magbasa, kailangan alam niyo ang ABC. Sa pagyaman sa AIM Global, ganun din. Kailangan alam niyo yung basic, yung ABC, paano yumaman sa AIM Global. Now, sino rito yung muna taas ang kamay nung first time a-attend sa training o nakarinig sa akin? Taas ang kamay. Gusto ko i-appreciate lahat. Pwede palakpakan. Maraming salamat sa pag-attend. Sino yung medyo matagal na naka-attend? Taas ang kamay. Yan, palakpakan din. Yung mga taas ang kamay, ewan ko ano nangyayari. Nandito ngayon si Mr. Rafi Vergara, si Odessa, yung mga top-earners natin. At mayroon pa rin galing sa Lipa, grupo ni Lawrence, di ba? Nag-hire pa ng bus. Lahat ng mga taong nagbiyahe. Kasi ngayon po, holiday, mas masarap mamasyal, magpunta ng mall, bumarkada, parod ng sine, pero mas pinili nyo pa ang pumunta dito. Kaya syempre, hindi ko sasayangin yung mga oras ninyo. Every time meron trainings, anong naramdaman mo? Nanggigigil ba kayo? Yes! Ang marinig mo sa akin, malamang narinig mo na. But if you will notice, every time you attend training, iba ang pakiramdam mo. Yung ang pakiramdam mo, parang ang yaman-yaman nyo na. Kahit hindi ka pa member, parang ang yaman-yaman nyo na. Dapat ganun ang pakiramdam. Dapat ngayon pa lang i-claim mo, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako. Pakisabi nga. Kailangan may feelings. Kasi, hindi pwede ka. Kailangan feel mo, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako. Kasi pag iniisip, sinasabi, nangyayari. Mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako. After ng training, uwi ka na. Mayaman ako. Naglalakad, lakad pang kotse, nasa EDSA ka na. Mayaman ako. Magpapala ka ng bus, para, mayaman ako. Nakaupo ka sa bus, mayaman ako. Dapat gano'n. Tapos yung mga katabi mo, nakatingin sa'yo. May tangka to, di ba? Pero wala kang pakialam. Kasi nga, mayaman ako. Pagkaba ng bus, pauwi sa bahay, mayaman ako.
Malapit sa bahay, mayaman ako. Pagbukas ng pinto, mayaman ako. Yung lamesa, walang ulam, mayaman ako. Di ba, tubig na lang. Pagbukas ng ref, mayaman ako. Pero ang ref, walang laman. Walang tubig. Ang laman ng ref, mga damit. Ginawang cabinet. Pero mayaman ako. Tama? Anong point ko? Every time meron trainings inside this office, puro positibo. Mayaman, ako kasunod, ako yung leader, magkakakotse. But in reality, pag uwi mo sa bahay mo, sa mga hub nyo, nakita mo sitwasyon, walang ulam, maraming utang, doon nag-uumpisa yung tanong, yayaman ba talaga ako? Kaya importante yung ganito klaseng training. Tama? Ibig sabihin, if you want to succeed in this business, eto na. Yan. The reason why you're here, sa pagyaman, dreams, makukuha mo yan, kotse, savings, travel, pero kailangan ng pera. Kurig mo ba yun? Yes! Sa mga first-timers at naka-live ako dito ngayon, may mga tao, especially pag mga first-timers, kapag kami may mention ng pera, iba ang tingin sa atin. Mga taga-global, mga mukhang pera. Di ba? Puro pera-pera pinag-usapan. Of course. Ang pag-usapan pera kasi this is business. Are you with me? Yes! Ang pera ay masama? Oo. Masama ang pera kung sa masama gagamitin. Pero yung pera ay importante. Sabi nga dito, money is not the most important thing in this world, correct? But the lack of money affects the most important thing in this world. Importante yung tirahan, pagkain, comfort natin. Kulit ko ba yun? Pag-aaral, tuition fee, pamalengke, grocery. Pag wala kang pera, ano mangyayari sa'yo? Importante ang pera. Bawat kilos ng tao, sometimes our confidence level, depende kung magkano ang laman ng wallet nyo. Alam nyo ba, sa sale, nasa galeriya ako kahapon, sa isang store doon, sale ang nakalagay. Alam nyo bang walang kwenta ang sale? Kung wala kang pera? Tama? Meron tayo kitap ng financial freedom. Ang financial freedom, kaya nga freedom, kalayaan, meron kang freedom, bilhin ang gusto mong bilhin. Hindi yung lahat ng desisyon mo, depende sa naman ng wallet nyo. Pag nagpunta ka ng Jollibee, McDonald's, observe mo yung mga tao, ang tagal nakatingin sa counter. Ano ginagawa? Sila ba'y naghahanap ng masasarap na pagkain? Naghahanap ng pinakamurang value meal. Kapag nasa restaurant, kayo ba'y nakakain sa restaurant? Yes! Tingnan nyo ha, gano'n importante ang pera. Pag nasa restaurant kayo, ang mga waiter, nagbibigay ng mga menu. Tama? Saan ka tumitingin? Sa kaliwa o sa kanan? Sa kanan. Ano na sa kanan? Nice! Grabe! Favorite ko, steak! Nakita yung presyo. Baka hindi ako matunawan. Tama? Nagbabago ang desisyon nyo pag nakita mo yung presyo. Papasok ka sa mall, nakita mo sa pakoy, ganda na sapatos. Favorite ko to. Sinukat mo, bagay na bagay. Dumating yung sales lady, ang napakaganda. Sabi niya, sir, bagay na bagay yung sapatos sa iyo ah. Nakita presyo, 30,000. Ang pera mo, 50 pesos. Nasabihin mo, ganda nisa, bagay na bagay sa akin to ah. Wala mong kulay dilaw. Leather shoes dilaw, hahanapin niyo. Sabihin, nag-aalibay ka pa. Tama? Pag walang pera. Gano'ng importante ang pera? Summer ngayon, ang init. Alam niyo ba, mostly, kung sino yung mga tao kukumpli ng init, yung walang aircon. Sa bahay, pag naka-aircon ka, magdamag ka, maghapon sa bahay ka lang, nag-o-online ka, komportable ka eh. Ang init. Electric, pati bunga ng electric fan, mainit din eh. Pag naka-aircon ka, presko ka. Kung may pera ka. Tama, importante ang pera. Kaya when you join Team Global, Easy OBI, naka-mindset ka. Gusto nyo makuha yung mga pangarap nyo, may malaking kitaan sa global. Ang taong kasabing ang pera hindi importante, yung taong walang pera. Tama eh. Marami kalakihan dito. Obserbahan nyo sa mga barkada. Pag medyo nagkakatuwa, nagkakainuman kayo. Kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Yes or yes? So ngayon pa lang, kailangan pala open-minded ako kapag pera pag-usapan. Kita ba? Sa global, may pera? Yes! Tama, masarap kumilos pag may pera. Masarap tumulong pag may pera.
Hindi ka makakatulong sa kapwa mo. Bago mo tulungan ang kapwa, pamilya mo, ikaw ang uunahin. Tama? Now, may pera ba sa global? Yes. Kung may pera, ba't hindi pa rin umatin yung iba? Kasi duda. Too good to be true. Ang potential income, daang-daang libo. Milyon-milyon per month. Baka hindi yan totoo. Kaya nagdududa ang marami dito. Nangangarap, pero nakita ang ginagawa natin, nagduda. Sa mga nagdududa, congratulations. Normal kang tao, especially kung first-timer ka. Pero ang duda nyo, huwag nyo papatagalin. Why? Kapag duda ka sa bagay, wala kayong gagawing aksyon. Pag walang aksyon, do not expect any result. Correct? Yes. So ngayon pa lang, all you have to do is to try the business. Everybody say try. Palagpanan ng mga sarili. Why? The moment, umupo ka dito, nakinig ka, you take down notes, sumusubo ka na. Lamang agad kayo sa maraming tao na hindi makaakyat dito. Hindi mo na silipin ang negosyo natin. Sumusubo kayo. Now, ito na. Habang sumusubo kayo, every accomplishment starts with a decision to try. Decision. Diba say decision? Decision. Gano'ng importante yung decision? 3 pusa. Nasa taas na yan. Tatlong pusa. Yung isa nag-decide tumalon. Ilang pusa ang natira? 2? 3 pa rin. Why? Nag-decide pa lang. Sabihin, decision na tayo. Kailangan mayroong aksyon. Are you with me? Maliwanag pa yun. So ngayon, sumusubok na kayo. Lamang ka agad. At tapos sumusubok ka, ito na. May mga tao, angal-angal, you can make money and you can make excuses. But you cannot make money by making excuses. Uy, atin tayo ng training. Payaman sa global. Naku, busy ako. Naku, may na seminar room. Malayo. Holiday ngayon. Mamasyal na lang ako. Puro excuses. Gusto magbagong buhay, wala kang mga excuses, wala mo nang complain. Now, if you want to build a huge network, anong gagawin? Mag-iimbita kayo. Tama o tama? At yun ang minsan ang nagiging sitwasyon ng mga distributors. Pag nag-imbita, medyo kinakabahan, medyo natatakot. Kaya importante pag-usapan ng fear. Everybody say fear. Fear. Ang takot ay nasa isip lamang. 80% na kinakatakutan natin, hindi totoo. Pag isang lugar madilim, takot ka, isip mong may mumu. Tama? Isang lugar, madilim. Andun yung mga beauty queen. Diba? Lalakas ang loob mo. Ibig sabihin, ang takot ay nasa utak lang. Ngayon, bakit may takot ang tao? Why? Lahat ng bagay sa buhay ng tao, kapag first time mong ginawa, totoo mo nakakatakot eh. Lahat ng bagay, kapag first time nakakatakot. First time sa school, first time ng job interview, first time manligaw, first kiss, lahat nakakatakot. Do you agree? Yes! Kayo ba'y nakahalik na? Yes! Mga kalaki. Nung first kiss nyo ba, natakot din kayo? Yes! O walang malisyoso ha, walang malisyoso. Sayang. Sa yung first kiss ko, okay ba yun? Sayang. Ako ba nung first kiss ko, ako ba'y nag-excited? Hindi! First kiss ko, natakot ako. Kasi, kaya ba yung first kiss ko? Mga 28 years old na ako dun eh. Ha? Hindi pala mga 25. Nung unang first kiss ko, ninervous ako eh. Kasi nung bata ako, pag may nakita babae lalaki, nagdidikit yung mga lips. Nagkikis sila, mayroon kong naramdaman, hindi ko kaya explain. Sabi ko, ano yun, parang kapag umahalit, naging curious ako. Eto na, first kiss ko. Gusto mo yan? Pagtatanda ko po eh. Ang pangalan niya, ano eh, Arnold. Badong. Joke lang. Siyempre babae. Di ba? Hindi ako baging. Ito na. Yung first kiss ko, para may idea. Para malaman mo yung fear. Pati pwesto ko. I can't remember yung pwesto ko eh. Mayroong table na maliit. Tapos yung hahalik ako nasa harapan ko. Nung malapit na, kinakabahan ako. Kasi kung alam ang gagawin ko. Pag nabigit ang lips namin, kakaliwa ba ako? Nga ba ako? Baka sipipin yung lips ko, di ba? Ito. Nung malapit na. Alam ko malapit na, bro. Amoy ko, hindi nga. Amoy bawang. Eh, di ba? Anyway. Nung tumikit, yung lips niya, sa malambot kong lips. Ang sarap ng pakiramdam. Hinanap-hanap ko. Kasi nag-enjoy ako. Kasi masarap.
Walang pinagkaya pa sa global. So, umpisang gagawin, matatakot kayo. But believe me, pag dumating yung time, kumikita ka na, nagbabago ang buhay mo, hahanap-hanapin mo. Ano? Iba nga sa inyo, hindi ka nga member. Hinahanap-hanap mo tayo, gano'ng kaganda. Question, ano ba nakakatakot? Eto na, yung rejection. Bakit nakakatakot yung rejection? Alam niyo kung bakit? Gusto mo malaman? Kasi ang mga taong magre-reject sa'yo, yung nakapaligid sa'yo, yung close sa'yo. Imagine mo, classmate mo, kasama mo sa kopyahan, sa gimmick, ayaw sumama sa'yo, office mate nyo, katrabaho mo, kaibigan, kapitbahay, yung circle of friends nyo. Inaasahan mo, sasama, sasali, susuporta, sila ang number one kontrabida. Nangyayari ba yun? Yes! Normal ba yun? Yes! Ibig sabihin, kaya meron training ngayon, just to remind everyone, na ang rejection ay normal. Lahat ng mga naging successful sa global, before they become successful, na-reject din eh. So, anong mindset? Ang mindset, ngayon pa lang, tanggapin mo na ang rejection ay normal. Wala ka pa sa global, kayo ay nare-reject na. Lahat ba ng gusto mo sa buhay mo, nakuha mo? Nagpara ka ng jeep. Para, may pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Hindi ba't nireject ka ng jeep? Nung jeep ay lumagpas, umiyak ka. Para, lumagpas. Bakit sa lumagpas? Lalakarin mo mula Ortigas ang bahay mo? Hindi. Hindi ka nasaktan. Hindi ka naapektuhan kasi alam mo, kaya ka nireject, may dahilan. Ano? Bawal sumapit, puno na, yung jeep gagarahin na. Anong ginawa mo? Nag-intay ka ng panibagong jeep. Para, lagpas. Ang init, gutom na ako, naiihi na ako. Para, hanggat merong jeep na uminto sa harapan nyo, makasakay ka at mapuntahan ang gusto yung puntahan. Walang pinagkaiba sa global. Gusto yung mag-global, ayaw lagpas. Easy, ayaw lagpas. OBI, ayaw lagpas. Bibo, ayaw, lagpas. Pamaya mo lang. Matagal. Hindi nyo mamanayan. Meron at merong hihinto sa harapan nyo. Nangyayari bang yun? Dati mag-isa ka lang. Nag-ibita ka, ang daming nawala. Maraming nag-reject, pero ba't dumami pa rin kayo? Tama ang ginagawa nyo. Huwag niyong pahirapan ang sarili mo. Ibig sabihin, kapag ayaw, pabayaan mo. Focus, invest more time sa taong interesado. Yun ang sikreto. Kasi pag yung tao at ayaw, at doon yung uubusin ang oras mo, manghihina ka din. Ano sikreto namin? Sino gusto? Hali kayo. Hali kayo. Pag gusto na ginagawa, nag-i-enjoy kayo. Sabihin, kapag na-reject kayo, normal yon. Top earners, until now, nag-i-invite pa din. Lahat ba na in-invite nila? Sumasama sa kanila? Hindi. Kung top earners, magaling masalita, laki ng grupo, sila man nare-reject din eh. How much more kayo? Bago pa lang, walang resulta. Look at me guys. Kapag na-reject ka, walang mali sa'yo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung inimbitahan mo. Solusyon, look, find for the right person. Are you with me? Yes! Ganun pala yun. Tanggap ko na normal ang rejection. Meron kang inimbitahan. Pare, ganda negosyo ko. Ganun ba? Magkita tayo dyan sa galeria. Nag-invite ka, hindi ka na-reject. Nakapag-meet siya sa galeria. Kinausap mo ng isang oras, 2 oras, pinakapin nyo pa, pinamerienda. Ito negosyo. Sabi ng kaibigan mo, pakain, ganda pala yan ah. Ikaw naman, yes, maganda. Nagandahan siya, ito na yung agila ko. Ano kung maganda? Kasama ka na ba? Sumagot, gusto ko sana eh. Pag-pay-in eh. O bakit sana? Wala akong pira. Nangyayari yun? Yes. Ang ganda ng presentation mo, hindi nag-pay-in yung kasama nyo? Tama? Nakaka-frustrate yun? Kapag hindi nag-pay-in ang kausap nyo, ang pakiramdam nyo, palpak ang presentation. Para ka nag-fail. Because of this training, i-remind ko lahat ng tao ngayon. Kapag nag-fail ang presentation mo, akala mo na nag-fail ka. Hindi man siya nag-pay-in sa'yo. Hindi man siya nag-join sa'yo. Panalo ka pa rin. Why?
Pwede isipin, okay lang, hindi ka nga nag-join. Salamat pa rin. Bakit? Pinag-practicean lang naman kita. So panalo ka pa rin, walang sayang. Bakit? Pwede isipin na kahit kami mag-present, kahit si Doc Ed ang mag-present, pag maling tao, hindi pa handa yung taong kausap mo, they will never join. Alam niyo ba ang good news? Yung iba sa inyo, nung bago ka sa global, wala kang alam, wala kang resulta. Pero may kausap pa, nag-pay in sa'yo. Ba't wala kang resulta? Bakit nag-pay in? Kasi right person yun. Ang nakita ng ibang tao, hindi kung ano ang resulta meron ka. Ang nakita kung ano ino-offer niyo. Are you with me? So ngayon pala, mindset mo, ang failure, maganda yan. Kaya ka takot sa failure because yung mindset natin, nung bata tayo, ang daming bawal. Anak, huwag kang akit ng hagdan. Kapag ikaw makit ng hagdan at nahulog ka, papaluin kita. Tumatak sa utak ng bata. Huwag akit ng hagdan. Kung anong bawal ang ginagawa, wala si tatay. Umakit sa hagdan, nadulas. Nakita tatay, sinabi ko huwag kang akit eh. Tingnan mo, nahulog ka tuloy. Nahulog na, pinalo pa. Kaya lumalaki ang tao, ang bata. Pag nagkakamali, takot. Kasi may punishment. Lahat kayo naging estudyante. Sa school, pag nag-take ka ng exam at nag-fail ka, feeling mo ang bobo mo. Kasi binubuli ka ng classmate. Pag nagkamali ka sa trabaho mo, 10 magandang ginawa, hindi ka papansinin. Isang palpak mo, yari ka. Ang tao lumalaki, takot pagkamali. But because of strain again, I will remind everyone, maganda ang failure. Doon kayo natututo, nag-i-improve. Pag bumagsak, okay lang. Importante, tumatayo kayo ulit. It's not how many times you fall, it's how many times you stand up every time you fall. Pumalpa ka, okay lang, di gawin mo ulit. Tama, huwag kang matakot magkamali. Parang baby. Di ba yung bata? Pag pinanganak, okay! Okay! Di ba? Di ba yung bata yung bata? Tapos ilang linggo na, tapos after ilang months, ilang weeks, ilang months, yung bata gumagapang na, Parang puting. ilang buwan na. Tapos yung bata, ilang months na, he will try to stand up. Nag-iiba na, iba. Nag-iiba na yung uha eh. Yung bata, first time tumayo, bumagsak. Ano ginawa ng bata? Iiyak, pero mag-try ulit siya bumangon. Imagine yung bata, nung pinanganak, gumagapang, tumayo, at nung tumayo, bumagsak. Tapos ayaw nang umulit. Kasi nasasaktan siya. Imagine mo, ayaw na tumayo ulit. 30 anyos na, gumagapang pa. Guess nyo ako? Lahat tayo naging baby. Lahat tayo gumapang, tumayo, naglakad at tumakbo. Ilang beses tayo bumagsak. Bakit nandito ngayon? Kasi tumayo ka ulit. The same thing sa global. Pag nag-fail ka, sa pag-i-build ng network, okay lang. Tumayo ka lang tumayo. Papasin mo, sa pagtayo mo at paglaban sa buhay, lahat ng pangarap, nangyayari magkakatotohanan. So don't be afraid to fail. Do not be embarrassed by your failures. Learn from them and start again. 1998, when I joined this kind of business, siguro mga 1 month pa lang ako noon, sabi ng mentor ko, applying ko, okay, mag-organize ng tao. Organize na ako, presentation, medyo silang speaker. First time ko makalimutan, nag-talk ako sa isang BCO sa Las Piñas. Ako yung nagsalita. First time ko. Lahat ng mga mentors, uplines, nandoon para suportahan ako. Nag-present ako sa tao. 20 tao lang. Alam nangyari? Walang sumali. Bakit? Ang gulo ng presentation ko. Gano'n kagulo? Ako mismo, hindi na kumbinsin. Imagine mo. Nervyos, takot. Kasi kahiyaan lang. Sabi ng apply ko, mag-present ako eh. Imagine, first time ko mag-present sa BCO. Walang nag-join. Galit, buod. Ang naramdaman ko. Kasi parang sinayang yung oras sila. Kasi nga, ang goal ng presentation ko. Pero ginawa dito, learn from them and start again. Practice ko ng practice, practice and practice. Hindi ko na malayang nasanay na ako sa
15 tao, 100 tao, 500 tao. Kayo ganun din. Ang tanong, handa ba kayo sa ganun? Ang founder ng Honda Motors, ang pangalan, Soichiro Honda. Ito yung isa sa mga tao na inspire ako. Kasi siya ang kauna-unang tao. Libro na nabasa ko, sabi niya, success is 99% failure. So if you want to succeed in life, tama? Ang porsyento na pagiging successful maliit. If you want to succeed, taasan mo yung failure rate. Paano tataasan yung failure rate? Percent ka ng percent, fail ka ng fail. Tumataas yung failure rate. At nag-i-improve kayo. Are you with me? Yes. Kasi kapag kukunti ang failure mo, malayo ka sa success. And how can you appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng failure? So the more ka nag-fail, the more you ma-appreciate. Kaya minsan nga yung first payout mo, enjoy na enjoy ka eh. Bakit? Kasi pinaghirapan mo yun eh. May nag-pay yun sa'yo, ito pala yung pakiramdam. Imagine mo, magkano kinita mo lang pang 1,000 o 2,000, pero tuwa-tuwa ka. Kasi nga, may nag-pay in sa'yo, effort mo. Eh kapag kumita ka ng 100, 200, 300, o 500, umpisa rin para maging daang-daang libo. Are you with me? Now, if you will notice, the way I present the training, parang very encouraging, no? Para bang, ang in-global talaga, dito magyayari, makukuha yung mga pangarap natin. Maganda ba ang AIM Global? Yes! Question, diretsuhan tayo. Do you think AIM Global lang ba ang paraan para ang tao ay yumaman? Yes! Hindi ah. Gusto ko malaman nyo na hindi lang sa AIM Global magbabago ang buhay ninyo. Maraming paraan para gumanda ang buhay. It just so happen, bakit ka nag-join sa AIM Global? Ano ba ang meron dito? Number one, meron tayong magandang produkto. Ang gagawin mo lang, just try the products. Pag try mo ang products, ang tawag sa consumer. May mga supplement ka, mag-take ka ng supplement. Gusto mo ng protection, mag-OBI ka. At ang ginagawa niyo yan, ordinary consumer, nagiging entrepreneur ka na. Naging negosyante ka by simply using our products and services. Negosyante kayo kaagad. Bakit maganda ang AIM Global? Kasi maliit ang kapital. Small capital, but ang potential income is huge. Daang-daang libo. Bigay ko ha, ang AIM Global po ay negosyo. Ang thinking ng tao, para sabihin maganda ang negosyo, kailangan you need big capital. Maganda mag-franchise ng mga Jollibee, McDonald's, magkaroon tayo ng mga gas station, correct? Maganda ang income doon, daang-daang libo. Pero ang puhunan mo, milyon-milyon. Dito, maliit ang puhunan, pero ang potential income malaki. Ang thinking ng tao, pag maliit ang puhunan, small time. Kaya ang kilos mo, small time din. But gusto ko malaman niyo lahat, dito, maliit nga ang kapital. Pero ang potential income, malaki. Are you with me? Yes! Now, lahat kayo, kapag ginawa mo yung global, kayo ay negosyante. Pag negosyante ka, iyo to. At since iyo to, ikaw ang boss dito. Klaro? Yes. Ako speaker nyo. Upline, sila Doc Ed, mga may-ari. Siya ang may-ari. Pero ito negosyo natin pare-pareho. At since negosyo mo to, kailangan seryoso kayo. Diretsin kita. If you want to succeed, seryosohin mo to. Gano'n ka seryoso? Bawat kilos mo, seryoso ka. Pag hindi mo seryoso to, hindi ka rin siseryosohin ng kumpanya. Yung mga Chinese, kapag business pag-uusapan, what comes to mind? Chinese. Kahit saan magpunta, mayroong mga Chinese restaurant. Nagpunta ako sa Asia, Middle East, nagpunta ako sa ng Europe, nagpunta ako ng Africa. Lagi mayroong Chinese restaurant. Hindi mo na mag-English. Tama? Pero negosyante yung thinking nila. At ang negosyante, laging dapat seryoso. Kayo dapat ngayon, seryosohin mo ang negosyong to. Seryoso ba kayo? Yes! Ano pa? Yes. Proven system. Ang magpapayama sa'yo dito, yung sistema. Yes. Tama? May sistema na to eh. Do not make it complicated. Just follow the system. From day one, itanayo ang AIM Global hanggang ngayon, ang sistema pare-pareho. At yung pag-upo nyo dyan, kasama sa sistema yan. Yung pagpapaypay, pag-upo sa stage, kasama sa sistema yan. Ano pa? You can apply the law of leverage. Kaya kung first timer kayo, sabihin nyo, ang linaw magpaliwanag ng speaker ah. Ang galing ng mga mentor ko, mga upline ko ah. Hindi ko yan kaya.
Hindi ako magaling magsalita. Kukunti kilala ko. Wala akong alam sa sales. Alam nyo, kahit wala ka pang alam dito, mahiyain ka, hindi ka mayaman, posible ka pa rin maging successful. Bakit? Ina-apply mo ang law of leverage. Hindi ikaw mag-isa ang gagawa nito. So huwag kayong matakot. Hindi ko mag-isa. Kasi imagine mo, ikaw mag-isa gagawa nito. Ay Diyos ko, babae ka. May bigote ka na, hindi ka mayayaman dito. Kung mag-isa ka. Kaya nga group effort eh. Tama? Yung kilala mo, may kilala sa Iloilo, kung saan lugar sa Pilipinas, hanggang pakarating sa iba't ibang panig ng mundo. And this is a helping business. Imagine niyo, ito yung negosyo. Natutulungan ka at i-empower ka. Ano yung empower? Papalabasin ang potential nyo. Marami sa inyo dati matagal na dito. I-recall mo, nung nag-umpisa ka sa Global, mahiyain ka, takot ka magsalita, takot ka mag-approach sa kilala at hindi kilala. Pero nung nandito kayo, kumakapal ang mukha nyo, na-empower ka. Sabi sa'yo, nung apply mo, ikaw ang next na magiging milyonaryo. Payaman ka. Nung pagpasok ko kanina, sabi ko, i-congratulate mo sarili mo kasi milyonaryo ka. Yung marinig mo lang na ikaw ay gagandang buhay, ini-empower ka na eh. Sa kwartong to, puro nga empowerment ang nangyayari. Kaya nga paglabas mo dito, ibang tao ka na. Believe me. Worldwide market, hindi lang taga-Ortigas ang prospect nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, at kahit saang mundo, bahid ng mundo. Worldwide market. Alam nyo ba sa mga bago pa lang dito, for 5 to 6 consecutive years, we celebrated our anniversary sa Philippine Arena, which can accommodate more than 50,000 people. Iba't ibang lahi ang umattend doon. Tama? Worldwide na market. Nakakagigil to. Tama? At yun, nag-uumpisa naman tayo ulit. Come this June 9, 2024, dyan naman sa Philippine Marikina. Are you with me? Worldwide market. This photo was taken sa Ivory Coast. Ivory Coast is a French-speaking country. Yung mga tao parang ganyan. Akala niyo sa Pilipinas na to? Kahit sa ibang bansa, sa Africa, yung mga tao, yung mga mukha nakadikit sa pader. May mga tao sa ceiling. Baliw na baliw itong mga tao to. Mainit din. Tama. Imagine ba kami nakatayo dito? Interpreter to. Ibig sabihin, ang training ko, 3 hours. English. Habang nagkukwento ako, nag-motivate ako, at nag-jokes ako, walang reaksyon. Bakit? Hindi ako naintindihan eh. Tatawa lang sila pagkatapos i-interpret. Ang point ko, lumaki ang grupo sa Africa. Ang sabi nila, napakaswerte ng Pilipinas. Kasi anytime, pwedeng umattend sa office, marinig ang mga training team, vice president, even mga board of directors. Naman kayo. Ang point ko nga, ibang lahi, baliw na baliw, ba't dapat mas mabaliw tayo lahat dito? Yes! Ngayon, kayo ba'y nakarinig na, may kilala ako ah. Nag-join naman sa Global, di naman naging successful eh. May ganun kwento ba? Yes! Totoo, marami nag-join, hindi naging successful. Bakit hindi naging successful? Wala kasing ginawa. Ba't walang ginawa? Hindi pag-attend ng mga seminar tulad na ginagawa natin, hindi matagalan, huwag ka mag-expect na yayaman ka dito. Ibig sabihin, ang magpapayaman sa inyong rito, diretso tayo, kaya maswerte ka first timer. If you want to succeed in this business, hindi galing talino ang kailangan sa'yo. Kailangan lang maganda ang pag-uugali mo. Attitude. Everybody say attitude. Attitude. Importante ba ang pag-uugali? Yes. Attitude. Attitude is a choice. You can choose to be happy, you can choose to be sad, you can choose to mag-complain, you can choose to i-appreciate ito. It is a choice. Look at this picture. You can choose to live in front row or sa third row. Sa anong ginagawa mo, pwede ka maging masaya. Pwede maging malungkot. Choice mo lagi yan. Parang ngayon. Tama? Pwede sabihin, grabe ang init. Or, grabe, nakaka-inspire ang training. Yes! Choice mo lagi.
Are you with me? Yes! 2009, 500 distributors na punta ng Hong Kong. Isa ako sa nagkasikaso noon. 2009 pero 500 distributors. Hong Kong qualifiers. Nung nasa Hong Kong kami, nagkataon holiday din. Puno-puno ang Disneyland. Ano yung mga rides? Yung mga rides siguro, yung roller coaster. Para makasakay sa roller coaster, it will take an hour or two bago ka makasakay. Tama? Pero pila, habang nakapila ako, dami namin eh. Karat-karat kami. Habang nakapila ako, isang distributor, first time. Ano ginagawa? Nagdadabog. Ganun to. Ang haba-haba ng pila kasi 1 hour to 2 hours eh. Angal lang ay, ang init-init. Ang haba ng pila. Ano ba klaseng biyahe ito? Katabi ako. Sabi ko, Brad, imbis mag-complain ka, ba't hindi mo enjoy? Tama? Hindi mo lang. Di mo mapapansin? After an hour, after mga 30 minutes, pamaya-maya, ilang minuto, nakasakay tayo sa roller coaster. Enjoy mo lang. Huwag mo i-complain. Kasi habang ini-enjoy mo to, hindi mapapansin, makakasakay ka din eh. So habang nakapila ka, tingnan mo yung mga kasamahan mo. Nakapila din sa iba. Tapos, i-enjoy mo. Yung mga sumisigaw, abangan mo, pagtawanan mo. Yung mga sumusuka, i-enjoy mo. Kasi mamaya, ganun ka rin, di ba? Di mo na malayan, habang nakapila ka, ay, turn mo na pala para enjoy ang rides. Ang Europa, ganun din. Choice. Kailangan magiging masaya. Pag may kotse ka na, hindi. The moment nag-join ka, you purchase your package, umattend ng training, enjoy. Because it is a choice. At di ba naman habang ini-enjoy mo, GA ka na pala. MC ka na pala. Yes! Ka na pala. It's a choice. Tama, tayo, train tayo lahat, laging positibo ang choice natin. Attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Hindi daw galing ang magpapaangas sa'yo dito, yung pag-uugali. Yes. Ano pa? Attitude is more important than skills. Kahit magaling ka sa sales, walang kinalaman ng sales sa Global, iba ang sales. Kahit ka ng kotse, ng bahay, ng kodo, iba yun. Iba dito. Attitude is more important than education. Hindi ko matalino kayo, yayaman kayo dito. Through my experience, for the past 26 years, karamihan ng mga tao magagaling, matatalino, yun ang napag-iiwanan. Bakit? Ang matalino, madaming alam. Ang taong madaming alam, mahirap turuan. Totoo. Bakit ko alam yon? Ako yung tipong klaseng tao, mayabang, mataas ang pride, feeling ko okay na ako. Para makakuling ang iba, let me share with you how I got involved in networking. Okay lang ba yun? Yes! 1945 noon. Hindi ako pinapanganak siyempre, di ba? Anyway, I've been in this business for 26 years. 26 years. I got involved year 1998. Ang dati kong trabaho, dati akong manager ng hotel. Kung alam mo yun sa Ross Boulevard, yung Midas Hotel, Hyatt Hotel before yan. 12 years ako nag-work sa hotel bilang manager. Ang tawag sa akin, Mr. Limpin, Sir, Boss. And during that time, kapag nag-work ka sa hotel, ang feeling mo okay na okay ka na. Why? Pangarap ng mga estudyante after graduation makapagtrabaho sa isang prestigious 5-star hotel. Kasi sa hotel, especially kapag ikaw ay naka-assign sa front desk, ito yung mga tipong naka-Amerikana, naka-necktie, matangkad, matipuno, matikas, maganda lalaki. Ang hindi papalakpak, matihira. So during that time, piling ko okay na ko na. Ang nag-invite sa akin dito, desk clerk ko. Imagine mo yung desk clerk mo, nag-invite sa'yo. Nung inibitahan pa ako, sir, sama ka sa akin, papayamanin kita. Natakot ako. Kasi ako yung boss niya. Natakot ako kasi pag lumalabas kami, ako lagi yung taya. Inibitahan niyo ako 2 weeks, every day, para may idea kayo. 2 weeks akong inibitahan every day. At every day ako inibitahan, every day ko siyang nire-reject.
Kasi hindi ka panipaniwala ang sinasabi niya na gaganda daw ang buhay. Are you with me? Kung ayaw ko maniwala, pero paano ko napasali? Kahiyaan lang. Taas ang kamay na sumama ng kahiyaan lang. Taas ang kamay ng mga pinagbigyan mo lang ng mga sponsor nyo. Normal yun eh. So 2 weeks, sinibitahan ako, nahatakot ako sa kanya, everywhere I go, nakasunod siya. Sama ka laki siya. So madaling sabi, sige na nga, sama ko siya, isang beses lang ha. Isang beses lang ang usapan. After ng first attend, tapos na. Ito na nangyari. First attend ko, parang ganito rin. Jump up din. More than 500 ang tao. Hindi ako interesado. Late ako. Nasa likuran ako. Pagpasok ko, yung mga tao, nagisigawan, Power! 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 Nangyari na! Ano ba yung kulto ito? First impression ko, na culture shock ako. Kasi first time in my life, umatin sa seminar, nagisigawan ng tao. Nakataas ang kamay, power, payaman, payaman, payaman daw. Tumingin ako sa paligid ko. Kasi ng mga dukha. Yun ang yung katabi niyo. Mukha bang mayaman na? Mukhang mayaman na kasi Bukat ang point ko, sanay ako sa hotel eh. Sa 12 years ko sa hotel, meron ako para pang idea ng taong mukhang mayaman. Tayo, lakad, amoy, kilos, alam ko kung may kaya o wala eh. Sa seminar room, wala akong nakita mukhang mayaman. So, ibig sabihin, first day ko pa lang, saan katerba ang yabang ko? The seminar lasted for 2 hours, wala akong naintindihan. Ask me why? Kasi ayaw kong intindihin. Sa seminar po, ay naabangan ko lang kung kailan matapos magsalita ng speaker. Nakaka-relate kayo? Kapag hindi mo gusto pinag-uusapan natin, kahit anong ganda ng presentation ko, wala kayong maiintindihan. Ang aabangan nyo, kailan ako matatapos magsalita. Normal pala yun. So kung ganun ang pakiramdam mo ngayon, no worries, walang mali dyan. Normal yan. Pero habang tumatagal sa seminar, sabi ng speaker, tapos na po orientation, medyo sumigla ako. Kasi tapos na eh. Uwian na eh. Pero bago maghiwa-hiwala, yung speaker may tinawag pa para mag-share ng success story. Normal yun eh. Kapag pinag-usapan bilog-bilog pagyaman, para mas ma-inspire mga tao, may tinatawag. Tama? To share the success stories. Are you with me? Yes! Yung tinawag, high school graduate, former security guard ng 7-Eleven. Alam mo, sabi ko, power talaga dito, no? Pati mga security dinadamay. Tinawag. Nagpunta sa stage. Nagpakilala. Good morning. Ako po si ganito, high school graduate, dati security guard. Pero ngayon po, kumikita lang ng 250,000 a month. 250,000 a month? Ayun, napalakpak. Ako tumatawa. Hindi yan totoo. 250. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Pero yung dibdib ko. Tuk. Baka totoo. Bigla akong nagising. Kasi maraming tao, mahirap magsinungaling. Delikado yun. Panluloko ang tawag doon. So bigla ako nag-isip. Backstage, pinuntahan ko. I still remember ang forma ko. Alam mo yung uniforme sa hotel? Nagtanggal lang ako ng coat, naka-necktie ako. Umatid ng seminar, naka-necktie. Backstage, sabi ko, excuse me, my name is Arnel Limpin. Talaga bang dati ka security guard ng 7-Eleven? Pinakita yung lumang ID. May pangalan, may picture din. Ang itim. Gano'n ka itim? Yung picture parang thumb mark. Pero kamukha. Sabi ko, Brad, magkano kinikita mo? Ang payout, puro cheque. Pinakita, photo, copy ng cheque. Ang laman, magkano? Mga 260,000, 270,000 naman. Ano sabi ko, Brad? Ay, 270? Ba ang kinikita mo? Every month? Alam mo, ginawa niya,
kumamot lang sa ulo. Hiyang-hiya. Sabi niya, sir, nakakahiya pero bumaba ngayon. Bumaba pa yan! Nagulat ka? Yung sabi, hiyang-hiya. Bumaba. Gusto ko siya sa pake. Ladies and gentlemen, that's the reason why I got involved in business. Because of challenge. Hindi ko kahit tanggapin, isang taong hindi nakatapos sa pag-aaral, ba't ba kinikita? At sabi ko, kung ano man yung seminar na pinag-uusapan na yan, hindi ko yan alam. Pero kung nagawa ng taong yan, walang dahilan para hindi ko nagawa. Kaya maraming nag-join. Every time meron CSL, success stories ng mga uplines, coaches, mentors, top earners, ano sabi nyo? Yun lang ang buhay niyan? Naging successful, estudyante, jeep driver, kung ano ng mga background, abay, kaya ko din yan. Kaya importante pala yung mga CSL. Importante pala may mga tao nag-share ng mga success stories na para ma-inspire kayo. And totoo yun, kung nagawa nila, walang dahilan para hindi mangyari sa inyo lahat. Gusto mo mangyari sa inyo yun? Yes! Kailangan maganda ang pag-uugali mo. Good learning and listening attitude. At sa attitude, kasama yun sa pag-a-attend. Yung pag-attend nyo ngayon dito, kasama yan. Madaling sabi po, baliw na baliw po ako. After 2 months doing this business, kind of business, you know what I did? I resigned from my job. 12 years ago, I have a very promising career sa hotel industry. Pero iniwan ko yung hotel. Why? Kasi alam ko, pag nagtagal pa ako ng 5 years, 10 years, even 15 to 20 years, ang buhay ko the same. Kasi mga boss ko, na senior sa akin, walang bahay, walang kotse. Sabi ko ng present nila, yun ang future ko. May kumikita ba ng kalahating milyon sa Global? May 1 million ba? May 2 million ba? As high as 5 million per month. Ibig sabihin, kung ano ang present income ng mga top earners, yun ang future income nila lahat. Okay lang pala, na magandahan ang ugali mo, sundin ang sistema, mag-humble down ka kung magbabago naman ang buhay mo. Walang masasayang. Tama? Learn the business. At syempre, I'm very positive, lahat kayo magiging successful. Pag dumating yung araw na yon na maganda ng buhay nyo, huwag nyo kakalimutan magpasalamat. Kaya nga meron dito na attitude of gratitude. Na-witness ko, 17 years, almost 18 years na pong kumpanya. Marami ang yumaman dito. Nung yumaman, nagbagong buhay, pati ugali, nagbago. Yumabang. Tama? Marami yumayabang dito. Hindi po ba siya na success yung pera? Tama? Dito, kailangan the more ka nagiging successful, gumaganda ang buhay mo, the more ka magha-humble down. Mas maganda ma-inspire ang tao sa'yo, not only because of your result, kundi ma-inspire sila sa'yo, papaanong nagbago o gumanda ang pag-uugali natin. Maganda ba yung gano'n? Sa ating training, I'll get to remind everyone, dapat ganun gawin nyo. Huwag nyo ilagay sa ulo yung success. Ang pera, nasa bangko, nasa wallet, nasa bulsa. Wala sa ulo. Are you with me? Yes! Pala, lagi pasalamatan. Sino ba pasalamatan yung mga tao naging dahilan pag gumanda ang buhay mo? Gratitude. At ibalik mo ngayon sa tao, nung gumanda yung buhay ko, because of networking, one of my mentors, the late Francis Miguel, gumanda ang buhay ko eh. Sabi ko, okay, maraming salamat ha. Ano ba sabi sa Sir Francis? Nel, huwag ka naman pasalamat. Kasi kung ano man result, ang nakuha mo ngayon, tinabaho mo naman yan eh. Imbes magpasalamat ka, ibalik mo sa tao yung tulong binigay ko sa iyo. Maging inspirasyon ka. And the reason why I'm here right now, in front of all of you, bakit? Binabalik ko sa tao kung ano mga blessing meron ako sa buhay ko ngayon. I'm sharing my time, my experiences, my story to inspire other people. Kasi alam ko sa konting kwento training ko, posible may mapulot ka doon at mag-umpisa magbago buhay mo. At kapag gumanda ang buhay ninyo, huwag ka na magpasalamat sa amin. Ibalik mo rin
sa ibang mga tao. Lalo sa iyo. Attitude of gratitude. Are you learning? Yes! Paano mo express ang pasasalamat? Uy, thankful ako sa iyo. Kailangan malaman yung thankful ka. Tama? Paano malaman thankful ka? You have to express it. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Parang kang nag-wrap ng regalo at hindi mo ibinigay. Uy, para kay Rutu, para kay Jose, para kay Maria, para kay Joseph, para pa kay Raul. Ang ganda ng wrapping, hindi mo binigay. Useless. Express gratitude. How? Randomly, text mo yung downline mo, upline mo. Kumpanya, board of directors, staff, security guard, lahat. Prospect. Ako randomly, may mga time ako nagawa. Bigla akong nangangamusta. Nagte-thank you sa mga taong nakasalamuha ko sa pag-build ng network. Kaibigan ko before, kumpare ko, naging downline ko before, pinukumusta ko yan just to say thank you. At kapag nakatanggap ka ng thank you, ano pakiramdam? Every time you express your gratitude to other person, pinasaya nyo ang pakiramdam ng taong binigyan ninyo. Hindi, guess nyo ako? Yes. Huwag mong pipirin. Parang, mahal naman kita eh. Mahal ko, asawa ko, girlfriend ko, magulang ko. Pero hindi ko expressive eh. Alam niya na yun, hindi niya alam yun. Sabihin mo, Nay, I love you. Tay, I love you. Downline, I love you. Huh? Love your downline. But don't be in love with your downline. Kaya mag-iwan, iba yun. Sabihin ko, express. Are you learning? Yes! From now on, randomly, lagi kang kasama sa araw ninyo, may mga tao na sa ibata. Alam niyo kasi yung mga tao deserve? Yung mga apel yung pagod na. Lalo mga board of directors. Tama? Alam niyo, ano kayo pakiramdam namin? Kaya minsan may mga ibang downline sa inyo dito, sa kwartong to, hindi mag-mention ng name. Nakakatanggap ako ng mga text, Sir, thank you po sa training. Alam niyo, ang paramdam ko, sarap. Sir, kumusta na po kayo? Sir, happy birthday. Oh, grabe yung birthday ngayon. Sabi ko, anyway. Kasi nung nakarami, lumabas na poster, birthday ko, September, birthday ko eh. Eh, nag-appear lang, daming greeting sa akin, di ba? Anyway, say thank you. Okay? Maliwanag ba yan? Pagkasabi ka sabi mo, salamat. Salamat. Sabi ka, thank you, Global. Thank you, Doc Ed. Thank you, Upline. Thank you, Doc Connie. Thank you, Sir John. And thank you, Sir. Salamat sa sarili mo. Okay? Are you learning? Yes! Ito na. Kaya ang attitude, importante yan. Look at this. Sa attitude, ang magpapayaman sa isang global, yung kaalaman. Yes? Pag maganda ang attitude nyo, willing kang matuto. Umattend ng trainings. Mag-take down ng notes. Laging attend. I-video. Take down notes. Bakit importante yung mga notes na yan? Yung mga notes na yan, kung sino nag-take ng notes ngayon, pag-uwi nyo. Tingnan ninyo. At habang binabasa mo, nai-imagine nyo kung paano namin ini-discuss. Yes. At mapapansin nyo minsan, yung lumalabas sa bibig nyo, yung mga narinig mo sa amin. Kaya powerful yung mga notes na yan. Kaya minsan ang ibang kaibigan nyo magtataka sa'yo. Kapag sinabi, Brad, grabe ka. Ang galing mo magsalita ngayon. Ba't ka magaling? Kasi may sense ka na. Tama? Ang pinag-usapan nyo, dreams. Puro positibo mga bagay. At mapapansin nyo rin kung seryoso kayo sa negosyong to. Kapag may kakwentuhan kayo at hindi global o pangarap pinag-usapan, tinatamad kayo makapagkwentuhan. Kasi feeling mo, sayang yung oras. So, pag-attend mo sa training, marirealize mo, importante pala yung time na ginagawa mo ngayon. Yung pag-upo mo dito, iniwan nyo muna yung mga ibang gawain sa bahay, may kawan o naman kayo, iniwan nyo muna temporarily to spend time to learn the business. Lahat ng bagay kailangan bigyan ng oras. Estudyante, para pumasa ka sa kursong gusto mo,
kailangan mo mag-aral. Sa pag-aaral, kailangan bigyan ng oras. Sa pagyaman, kailangan bigyan ng oras. Kaya ginagawa nyo ngayon, hindi sayang yan. Kasi yung oras na ginagawa mo ngayon, yan ang isa sa magpapayaman sa'yo. Kaya nga, di ba? Paano sinabi na time is gold? Kasi may price, may value ang time. Kaya nga sa training na to, alam nyo ang comparison ng 40 years versus 4 years. Ano yung 40 years? If you are employed, ang sweldo mo 50 mil sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang taon, kumita kayo ng 600,000. Malaking pera ba ang 600,000? Yes. Malaki, kung buo. Tama? Pero alam natin, nawawala yan, panggastos. Alam niyo ba kapag ginumpit mo yan, hindi ka gumagastos? Nakatira ka sa kapitbahay, huwag ka magpapagupit, huwag ka magbibihis. After 40 years, meron kang 24 million pesos. Buo yan. Kung buo yan, magandang buhay mo. Pero hindi buo yan. Sa Global, may kumikita ba ng kalahating milyon sa loob ng isang buwan? Yes! Sa loob ng isang taon, that's 6 million pesos per month. You know what? After 4 years, kumita ka ng 24 million. The same amount, 24 million. Ang difference, isa 40 years mong ginawa, ito 4 years. You were able to save 36 years of your life. Kaya nga, hataw ka ng hataw ngayon. Wala mo ng pahinga. Pag kaya mo, what is 3 years? What is 4 years? What is 5 years? Ibigay mo yung best mo. Pag milyonaryo ka na, saka mo enjoy. Kung anong buhay ang gusto mo. Magsakripisyo ko muna ngayon. Are you with me? Yes! Eh sabi, sir, 50 mil ang sweldo eh. May mga empleyado kumikita ng 100,000 a month. Kahit 100,000 ang kinikita mo per month, wala rin savings yan. Bakit? Kapag ang tao tumataas ang sweldo, ang lifestyle tumataas din. Dati, Jollibee ka lang, turo-turo ka lang, di mapapansin, kapag kumikita ka na, nagbo-buffet ka na. Ayaw mo na mag-tricycle, mag-jeep, best second hand na kotse ka na, or brand new car, nag-lifestyle ka na. Kaya at the end of the day, wala ka pa rin savings. Question, may kumikita ba sa Global ng 1 million? Yes! Isang taon, 12 million. Yes! After 4 years, 48 million sa loob ng 4 na taon. 100,000 lang yan. May kumikita ng 1 million, 2 million. Nakita mo yung difference? Yes! Ano ang mensahe ko? Hindi makasayang ang oras mo ngayon. Marami ka marirealize, itaya mo na lahat ngayon. Give your best. 5 years straight. What is 5 years? Maraming tao, 10 years, wala pa rin magandang buhay. Sabi sa inyo kaibigan mo, 3 taon na sa inyo global ah. 3 years ka na. O 1 year ka na, wala ka pa rin kotse. Iba mga tao, hinahanapan ng resulta ng kotse, 1 taon ka pa lang. Samantalang sila, 20 years ang kumpanya, walang kotse. Bakit 1 year ka pa lang hahanapan ka? Kasi alam natin, in a very short period of time, pwede makuha. Iba ka ng kumilos. Ang thinking mo, hindi ka na empleyado. Negosyante ka na. You know how to value your time. Are you listening? Yes. Are you learning? Yes. Now on, good learning and listening attitude. Gamitin ng tama yung oras. Yung mga bagay na walang kinalaman sa mga pangarap nyo, isang tabi muna. Gimmick, barkada, wala muna ganyan. Ato muna kayo. Pag mayaman nga, saka ka bumawi. Okay ba yan? Now, mataas ang magandang attitude. Samahan nyo pa ng 100%. Ilang percent? 100%. Bakit 100%? Hindi 99.9 ha? 100% ang belief system niyo. Hindi pwedeng 99.99. Bakit? Ang kilos ng tao laging depende sa paniniwala nyo. Pag naniniwala ka sa bagay, binibigay nyo ba yung best nyo? Yes. Kapag duda ka, hindi mo ibigay. Ang belief, parang balon. Ang balon, kahit anong laki niyan, kapag yan, natusok ng kahit anong maliit na bagay, sasabog ang lobo. Yes. Yang balon, it represents our belief. Kapag nahaluan kayo ng kahit konting duda, hindi mo ibigay ang best mo. Uy, payaman si Global. Baka naman hindi, huwag lang. Hindi, baka payaman talaga. Baka naman hindi. Kailangan 100%. Kung may niwala.
The moment mapunta ka dito, kaka-join mo lang kahapon, mag-join ka pa lang bukas, sa utak ko pa lang, tapos na. Sa utak ko pa lang, alam ko na yun. Konting duda wala. Kapag sinabi mo, grabe, ang ganda ng AIM Global, natingon ko yung kaya. Kapag sinabi mo di mo ito kaya, congratulations, hindi mo nga ito kaya. Kasi sinabi mo na. Our thoughts lead to feelings. Feelings lead to action. And your action can create either negative or positive result. You can create a positive result with a negative mind. Mamaya pag-uwi, humarap ka sa salamin. Harapin mo. Yan. Imagine mo, salamin. Pagtingin mo sa salamin, kailangan ang makikita mo, sarili mo. Pag iba nakita mo, tumakbo ka na. Yung salamin, kausapin nyo. Grabe, ang pangit ko. Sabihin nyo yun. Kapag sabi yung pangit ka, feeling mo, pangit ka nga. Kasi condition mo mind na pangit ka. At siyempre, kapag pangit kayo, hindi kayo confident. May prospect, ay, kaya ko sabi ng pangit ko rin eh. Kaya ako, speaker nyo ngayon, ito po yung ugali ko. Every time may makita ko sa salamin, humihinto ako at tumitingin ako sa salamin. Kinakausap ko ang salamin. Alam mo sabi ko, grabe ka rin. Ang gwapo mo. Pugin-pugi ako sa katawan ko, sarili ko. Wala akong pakialam. Kung hindi gwapo ang tingin mo sa akin, wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At pag feeling ko, gwapo ako, ay nangyayari. Nagiging confident ka. Sa pagtayo, lakad, pagsasalita. Kasi feeling ko gwapo ako eh. Feeling ko. Eh nagkataon. Yes! Kayo na sabi niya. Ang hindi pa kalampak, hindi ba? Nasanay ako. Every time may trainees, gusto ko meron participation ng audience. Pag sigaw ng power, sagot, grabe. Pag grabe, power. Power! Grabe! Pag ako'y nagtanong sa inyo lahat, if you believe in yourself, ang sagot mo, yes, I believe. Do you believe in yourself? Yes, I believe. Wala kami pera sa, do you believe in yourself? Yes, I believe. Merong isang faith healer. Daming pinayaman. Daming pinagaling. Ha? Ano connection? Wala connection niya. Wala connection. Di ba? Labo. Labo. Hindi wala ba yaman kasi global? Yes! Sinong ko lang yan, pero totoo yun. Ang paniniwala, kailangan tuloy-tuloy. Hindi yung kapag nasa training kayo, ang taas ng belief system nyo. Pag uwi, makalug lang ang utak, wala na. Tama? Kailangan tuloy-tuloy yan. Bukas, makalawa, next week, next month, next year, belief system pare-pareho. Tandaan nyo, walang kumulong tubig. Kapag ang apoy, patay sindi. Tama? Subukan nyo pakulo ng tubig. Patay sindi, patay sindi. Kukulo hindi. Isang linggo na, patay sindi, patay sindi. Isang buwan na, patay sindi, patay sindi. Hindi kukulo ng tubig. Pero ang apoy nyo, kahit super hina, kapag tuloy-tuloy, kukulo at kukulo. Sa Europa, ganun din. Kapag tuloy-tuloy ka, hindi ka naniniwala. Tuloy-tuloy mo ginagawa, wala kang choice. It's just a matter of time, and dreams should become a reality. Dreams, maniwala saan? Yes! Respetuhan tayo ng mga religion. Do you believe in God? Yes! Hindi ito aksidente. We always pray, Lord, give me an opportunity para magbagong buhay ko. Si God hindi baba sa langit para butang ng pera. Si God gumagawa ng paraan para ang prayers ay masagot.
And I do believe ang AIM Global isa sa mga sagot sa mga prayers natin. Amen? Power? Amen. Pray for success. Ipag-pray mo to. Kung naniwala kaya mga dito, every time you pray, kasama ang negosyo, ang kumpanya, ang mga may-ari, ang mga staff sa panalangin mo. Kasama ang mga mentor, upline coaches, grupo nyo, downlines nyo, kasama sa panalangin mo lagi. Because prayer is very, very powerful. Are you with me? Yes! Believe in God, believe in the company. We will be celebrating our 18th anniversary this coming June 9. Hindi biro yun. Tama? Ang mga may-ari, oh. The lead, Franz Miguel, Sir John Aspirin, Dr. Ed Cabantog, these people, they're not just ordinary businessmen. They are network marketers. Sabihin, naging distributor din po ito. Yung ginagawa mo ngayon dyan, pag-upo, pagpalakpak, pagpapaypay, puyat, pagod, gutom, rejection, na-experience po yun ng mga may-ari, alam nilang ginagawa. And they're very hands-on. Mas maganda yung nagtuturo sa'yo, yung tinuturo, ginawa nila. Aside from our board of directors, may mga vice president. Sir Georgie Gonzalez right now nasa Kenya, nasa ibang lugar ngayon. And yours truly, tama? Jordan, who has almost 28 years experience. I have 26 years experience. Kami dalawa lang. Nasa more than 50 years na ang experience. Dr. Ed, Sir John, Sir Francis. Sabihin, oh, kami pa lang 5. Ilang years ang aming experience. Andiyan ang Vice President Mico Enson and Adrian Del Rosario. Ilan experience nila. Meron tayong international trainers. If you will combine these people, they are not just only trainers. May kanya-kanyang expertise. Imagine mo kaya malakas ang AIM Global. Pag sama-sama yung strength namin, believe me, kaya very successful ang aming kumpanya. You are in good hands. 6 million registered distributors worldwide. Tingnan nyo to, ha? Grabe yan. You're present in 50 different countries, 35 operation centers. Ganun malaki to. 110 business centers, 13 branches. Sabihin, branches tayo nagamay-ari. Allied Foundation. Ito isa pinaka-strength natin. Every sales, matagat ng kumpanya, certain percentage, nasa Allied Foundation. Imagine niyo, no, pati yung ating social obligation sa mga tao na bagyo, na lindol, may sakuna, tumutulong ang Allied Foundation to the leadership ni Doktora Connie Cabantog. Palakpan natin yan. Products, awards, local, international, meron tayong EC, meron tayong OBI, at meron tayong Alpha East Franchise Corporation. Palakpan natin, gano'n palaki ang activity niya. Marketing plan, retailing, binary, levels, first step. Imagine mo sa isang action mo, kilos nyo, isang katerba, marketing plan o pay-in, payout, ang binibigay sa inyong commission. Are you learning? Yes! Kumpanya, produkto. Guys, lahat kayo, lahat tayo. The reason why we are here in this industry, merong taong naging dahilan. Merong isinugok. Tama? Ang tawag doon, upline. Ngayon pa lang, gusto kong palakpakan ninyo ng pinakamalak sa palakpak. Kasi ang uplines ko, ang ginamit na instrument para makita mo ang negosyo ko. Pero ang upline ko po umalis na. Lumipat, nagtayo ng ibang kumpanya. Kahit nasa ng upline nyo, kailangan thankful pa rin kayo. Be grateful sa tao na ginagawa. Are you with me? Believe, trust, follow, respect your upline. But look at me. Maniniwala ka lang, susunod ka lang sa upline kung tama ang itinuturo. Thankful ka, iba yung thankful ka sa sunod-sunuran ka lang. Eh mali na ngayong upline, susundin nyo pa. Salamat upline, pero ituturo mong mali, hindi ko susundin yan. Thankful ako sa'yo. Paano malaman kung tama ang tuturo ni upline? Based sa company policy. May mga utak naman kayo. Pag alam nyo mali ang tuturo, do not follow your upline. But be thankful. Be grateful. Ako very thankful. The reason why I'm here, one of my mentors, upline, is Francis Miguel. Ang direct upline ko, his name is James
kalinawan. Yung Status Hotel. Ako very thankful sa kanya. Kung ang buhay ko ngayon, because of him. Kaya apply, kung nasa ka man, palagpakan yung mga apply. Follow apply. Believe in your downline. Kami lahat po ay downlines ni Francis Miguel. Downline niya si Sir John, downline niya si Jun Espinosa, downline niya si Georgie Gonzalez, downline niya ako. Halos lahat po ng mga top earners from different MLM companies, marami doon, dumating, nakadanas ng mentorship ni Sir Francis Miguel. Kaya ako siyang mentor for mentors. Pag may upline, may downline. Isa sa mga dapat yung gawin ngayon, kailangan mag-build kayo ng magandang relationship sa upline at downline. Because in global, this is a relationship business. Tama? Look at this. Parang isang ladder yan eh. Yung upline o yung management, nasa taas. Mga top earners, iba sa inyo bago pa lang. Malamang nasa baba kayo. Ano yung goal nyo? Ang goal nyo, ma-reach din yung top. Correct? Ang maganda nito, hindi mo ito gagawin mag-isa. Kung kami nasa baba, hihinahin ka namin pataas. Na-imagine mo? Halimbawa, nasa taas ako. Nasa baba kayo. Ang maganda nun, hindi kami basta sumisigaw. Hoy! Downline! Panit na kayo! Hindi kami salta-salta na, halika, humataw ka! Hataw ka ng hataw! Makukuha mo rin yan! Hindi kami ganun lang. Bumababa kami sa comfort zone namin. Ito ginagawa ko ngayon. Madali ba to? Ito madali. Yung mainit, magkasalita ka ng training para ulit-ulit. Bumababa kami para hawakan kayo. Para sa pag-angat nyo, hindi ka mahirapan. May tutulong sa iyo. Diba ko yung anak ko namin? Healthy business. Isinasabuhay ba namin yun? Yes! But may mga events ang company, may mga program, may mga system, may mga new division para na paangatin kayong lahat. At sa paghawak sa iyo, para pangat nyo, huwag naman kayong maging pabigat. Pasaway. Ano yung pasaway? Konting changes lang sa company, konting changes sa produkto, konting na delay ang payout. Angal lang angal. Ang nakikita yung pangit, ang nakalimutan ni 17 years. Na lahat ng para sa distributor binibigay. May mga challenges na nangyari, umaangal na kayo. Tama ba yun? Ang isang leader, makikita at makilala mo lang yan, hindi sa turot na tagumpay niya. Kapag isang leader, mayroong mga challenges sa pag-network at nakatayo pa rin at dumalaban pa rin, yun ang totoong leader. Imagine nyo ng konto. Akala mo naman, pinagnakawan na. Tama ba yun? 17 years na witness sila ng mga applies, na witness mo kami. How generous company, lahat na ginagawa namin para sa inyo. Going back, paghawak sa'yo, huwag ka pabigat. Kasi kapag pabigat ka, bibitawan ka namin. Ulitin ko, kapag nagpabigat ka dito, bibitawan ka namin. We spend our time to those people who are interested. Kasi masarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Masarap magturo kapag ang tao gustong patulong. Are you learning? Yes! Always appreciate your downline. Ito ngayon. Inspire your downline. Train your downline. Lead, motivate your downline. But ladies and gentlemen, how can you lead, motivate, train, or guide your downline? Kung wala kayong alam. Ang ginagawa nyo ngayon, pakikinig, dagdag to. Yung mga challenges, dagdag yun. Because you cannot motivate your people, kung ikaw mismo, hindi ka motivated. Ang tao magaling magbigay ng motivations, yung may mga challenges na nai-encounter. Are you with me? Yes! Pinapatibay kayo lagi dito. Appreciate down. O downline, kumusta ka na ba? May paying ka na ba? Wala pa akong paying. Friend, wala pa. Kamote ka. Tubig ka dito naman yun. Wala ka siguro. Ang downline, iniibita, hindi para pagpirahan. Look at me guys. Ang downline kaya may inibitahan
para tulungan magbagong buhay. Hindi yun. Ay, downline na to. 1.5 to. 2,000 to. Hindi ganun. Apply. May bago kong downline. Ikaw sabi mo nga, nasaan? Yun o. Yung mukhang tanga. Ayun. Mukhang di yayaman, mukhang talongkes eh. Hindi ba yayaman, bakit binibitahan? Anong point ko? The moment inimbitahan mo downline mo, ikaw apply, 100% naniniwala ka na yung tao yun magbabago. Ganun dapat mag-isip. Once inimbitahan mo, alam mo magbabago buhay nun. Diba? Kasi kapag na-feel ni downline, kung si Apren nga naniniwala sa akin mas dapat ako maniwala kasi believe. And last, you have to believe in yourself. Do you believe in yourself? Yes, I believe. Kaya nga po, mapasin mo, ano yung intro music ko? Ha? Stand up for champion. Lahat tayo champion. Gano'n ka champion? Walang malisyoso. There are 3 million of cells. Million of sperm cells. At ang mga sperm cell na yan, wala naman kayo. Diba? Walang malisyoso ha? Okay lang ba walang malisyoso? Yes! Diba nung tayo estudyante, mayroong subject na science? Yes! Sa science, kapag nagkukwento ng mga anatomy, walang malisyoso. Parts ng katawan ng tao, walang malisyoso. Correct po ba yun? Yes! Oo. Halimbawa, na-google ko to There are 3 million of cells. Million of sperm cells. Alam mo yung sperm cell? Yes. No. Ano naman, sa pag-aaral sa science yan, discuss ito, ginugil ko Alam mo yung mga similya, tawag ka similya. Yung similya na yan, na-google ko to Nagmi-meeting pa yan. Imagine mo. Sabi ng mga similya, huy, gabo ako similya. Kanina narinig ko. Sabi ni Daddy, may gagawin sila ni Mami. Mamaya 10:00 ng gabi. Ito yung nanay, Ito yung similya, Sabi ng mga similya, pag sigaw ni Daddy na kaya na, magtakbuhan tayo. Science. Inumpisa ng 10:00. Ang tawag doon ay warm up. Hindi pa lang sa suwelo pa lang, warm up. Isang kwartong madilim. Wala kang marinig, kundi 2 lalalang na humalinghing. Science. Tahimik lang Humaling ka, diba? Tahimik Maya may sabihin na rin, ayan na! Tatapining. Nagunagunahan yung mga similya. Wala nakapasok. May nahuhulog ng maaga, may namamatay ng maaga. Eto matindi. Nang hinaan ba sila ng loob? Hindi! Sabi ng mga similya, huy, mga kapwa ko similya, huwag kayong manghinaan ng loob. Bakit? Kanina, narinig ko, sabi ni Daddy, meron silang second round ni Mami. Kaya 11:00. Nagpahinga na, nagpunas-punas na ng pahinga. Inumpisahan ulit. Wala nang sound, humahampas na lang. Science. Pagputok tuloy. Science. Pagdating na sis, sabi. Ayan na naman. Pagdating. Pasok. So dinami-dami si Miria na nagunaw. Ilan ang binabangga? Ha? Boom! Ilang si Miria binabangga nyo. Ikaw nakapasok, ikaw ang nabuo. Doon pa lang, champion ka na! Yes! Imagine mo, ang dami mong binabangga. Ikaw yung nabuo. Doon pa lang magaling ka na. Kaya kung champion ka, listen, kung champion kayo, you deserve a good life. Yes! As I always say, kung kayo ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yan.
Bakit? Tayo ang gumagawa ng ating buhay. Just believe in yourself. Because you are a champion. Do you believe in yourself? Are you learning? Yes! Di na ako na sa kwento, pero totoo yun eh. Mga tao, gusto ko magbago ang buhay ko eh. Gusto ko yumaman eh. Kaya lang, wala namang right opportunity eh. Kasi kahit sinong tao tanungin mo, gusto mo yumaman? Lahat sasagot ng yes. Pero sa pagyaman, hindi sapat na gusto mo lang. Kailangan meron kang right opportunity. Kahit gustong-gusto mo, kung walang right opportunity, pero kayaman. Kaya nga, napakaswerte yung lahat. Ang AIM Global right now, this is the right opportunity. Bakit right opportunity? Regardless ng background nyo, estudyante, housewife, empleyado, professional, kahit anong background nyo, pwede kayo maman dito eh. Kaya ang right opportunity. Right time pa. Right time ba ngayon? Yes! Bakit right time? Madaling gawin to. Mas mahirap nung nag-upisa kami. Ngayon meron ng pattern, may sistema na. Susunod ka na lang. Pero kahit naman right opportunity, kahit naman right time, para ka maging successful, kailangan maging right person ka muna. Ang tanong, are you the right person? Yes! Are you the right person? Yes! Congratulations, because if you're the right person at the right time, with the right opportunity, ikaw na ang next na magiging visionary. Piniwala ka lang. Believe in yourself. Power. Merong isang balloon vendor. Yung balloon vendor, hindi ba ng balloon? Ang goal ng balloon vendor, ang goal niya, mabenta niya lahat yung lobo niya. Kasi doon nakabase yung pagkain ng pamilya niya. Pag di naubos ang balloon, kulang sa budget. So whatever it takes, kailangan may benta niya. Alam mo, sa buhay ng tao, parang negosyante, minsan matumal ang benta. Pag matumal ang benta ng balloon vendor, gumagawa siya ng kakaibang style. Paminsan-minsan, nagre-release siya ng mga colorful na balloon. Minsan yellow. Minsan blue. Ginagawa yun to call attention. Sabi ng bata, Mami, gusto ko ng balloon. Saan kayo bili? Banda ron, wala po mga, nakukita ng mami, doon banda ron, nagbebenta ng balloon. Puntahan siya. Hanggang maubos yung benta niya. Ganun sa ginagawa niya. Tumatawag siya ng atensyon. Na meron nagbebenta ng balloon dito. Then one day, meron isang bata, nalumam sa kanya. Excuse me, sir. Na-notice ko, napansin ko, na lagi ka nagpapalipad ng mga colorful na balloon. And this is my question. Kapag kayo ba ay nag-release ng color black na balloon, will it also flies? Lilipad din ba yan? Sabi nung balloon vendor, ha? Oo naman. Kahit color black ang i-release ko, itong logo ay lilipad pa rin. Kasi nagpapalipad naman sa balloon, hindi yung kulay. There's certain chemical inside the balloon, ang tawag helium. Helium, certain chemical, ang nagpapalipad sa balloon, hindi yung kulay. The same thing with AIM Global Distributors. If you're gonna ask, tatanungin mo kami, Sir, estudyante lang po ako eh. Ako po'y pinanganak ng mahirap, hindi po ako matalino, wala akong alam sa sales, sa networking, mahihain po ako. Wala akong koneksyon, kilala ng mga tao. Ako ba'y posible din yumaman sa AIM Global? Alam mo sagot ko? Oo. Kasi magpapayaman sa dito, hindi kung ano ang background nyo. Ang magpapayaman sa dito kung ano yung nasa loob mong paniniwala na hindi ka kayo. Equal tayo dito. Are you with me? Yes! Do you believe in yourself? Yes, I believe.
magandang attitude, niniwala ka, sama mo ng commitment. Ano yung commitment? Commitment is sacrifices. Ano yung mga sacrifices? Ginagawa mo sa bagay kahit hindi kayo komportable. Ano ginagawa nyo ngayon? Mainit, siksikan, nagpapaypay ka, you're very uncomfortable. Ang tawag dyan, sakripisyo. You have to sacrifice something to gain something. Hindi pwede gusto mo na makakuha nang wala kang kapalit. Tama, you have to work hard. Sacrifice ka muna eh. Are you with me? Yes! Gusto ko i-acknowledge mga taga Batangas, Grupo ni Lawrence, nagbiyahe pa, nag-rent ng bus. Sino nagbiyahe mga malalayo pa dito? Saan ang galing ba? Antipolo, saan pa? Palagpakan na ka Antipolo. Anyway, Pangasinan. Palagpakan na ka Pangasinan. Hindi dito. Anyway, lahat kayo, the reason why you're here, doon pa lang na makapagsiksika ka dito at nakatayo ka dyan, yung mga tao sa third floor ngayon na tinatsaga, tinatsaga pakinig via Zoom, palagpakan na ng mga tao sa third floor. Ang tawag doon sa sakripisyo, yung mga tao dito, yung our staff. Alam nyo, hindi lang kayo, may mga staff kami na nagkilibay sa NDO ko, sa training ko ngayon. Palagpakan yung mga staff natin. Anong point ko? The moment nasa loob ng kwarto to, meron ko ng sakripisyong ibinigay. Kaya naman kayo kaagad. Yes. Now, ano commitment? When you are interested, you do it only when circumstances permit. Kaya kung kayo ngayon ay umakyat dito sa kwartong to, dahil wala kayong ginagawa sa bahay, mababaw na commitment yun. Tama? Kailangan nandito kayo kasi gusto nyo matuto. Dapat ganun isip mo. Huwag yung nandito ka sa kwartong to kasi pinilit ka lang ng upline so sponsors nyo. Kailangan kinusa mo itong puntahan. Yun ang totoong commitment. Nag-effort ka. Nakatwala ng kasabi sa'yo, umattend ka. Why? Kasi alam mo na this is your own business. Kapag negosyo mo to, kukusa kayo. Huwag mo iaasa sa ibang tao ang negosyo mo. Bakit kailangan pang sabihin ng apply mo na umattend ka? Kaya kung kayo ay nagkusa na umattend, ang laki ng kalamangan nyo. When you are committed, you accept no excuses. Kaya nga whatever it takes, di ba? May mga pangarap pa kayo! Yes! Okay? Wala mas siguro, wala! Walang gano'n eh. Anong point ko? For the past 18 years, maraming mga tao ang sumigaw ng yes. Question, nasa na yung iba? Bakit nawawala? Bakit nawawala? Kasi nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Power, grabe ka lang pag may pay-in. Power, grabe ka lang kapag on time ang payout. Malate ang payout, wala ka na. Tama? Na-reject ka lang, wala ka na. Ang whatever it takes, Tama eh. kailangan pangatawanan niyo yun. Ang dami sumigaw, payaman ako. Apply whatever it takes, hindi ako alis sa kumpanya. Na-offeran lang. Ibang kumpanya, wala na. Napuyat, napagod at gutom. Na-discarril. Marami bang mga lumipat? Yes! Kasi, kaya lumipat, bakit? Maganda ang offer sa labas. Kapag lumipat ka, the same thing. You do the same thing. Tama? So, ingatan mo sarili mo. Yung whatever it takes, kailangan sincere ka. Kung sinasabi ko to. Yung upline, kahit hiwain mo dibdib ko. Ang mga kita mo dyan, C24/7. Ang dugo ko, vida. Delay ang payout isang araw. Wala na. Parang meron isang hari, mahal na hari. Mahal ng mga tao. Kaya rin mahal na hari, may problema sa puso. Para maging mabuhay ang mahal na hari, kailangan ng heart transplant. Nung nalaman ng mga tao, kailangan mo ng heart transplant ng mahal na hari? Puso ko, i-offer ko sa mahal na hari. Narinig niya, hindi puso mo, puso ko. Narinig niya, hindi puso niyo, puso ko. Nagsikawas na, hindi, puso ko, puro puso ko. Nagmamadali. Kailangan mag-heart transplant na.
Naguluhan yung ministro. Pamatay na yung mahal na hari. Sino ang pipiliin ko? Naguluhan siya. Ang ginawa ng ministro, umakyat sa mataas sa templo. Sabi niya, sa mga gusto mag-offer ng puso sa mahal na hari, itong gagawin natin, we're running short of time. Meron akong dahon, meron akong feather. Feather? Balahibo. Ihahagis ko. Ha? Kung kayo matapat yung balahibo, puso niya ang iaalay para mabuhay ang hari. Sabi ng mga tao, ihagis mo na! Ihagis mo na! Inihagis. Puso ko! Puso ko para sa malhari! Kung malapit na yung preso, puso ko! Puso ko! Hindi, puso ko! Pag malapit na, hinihipan. Ha? Pag malapit sa kanya, hinihipan. Ano nangyari? Namatay ang hari. Hanggang ngayon, lumilipad pa rin kayo. Maraming maingay. Payaman, whatever it takes. I believe! Kahit patining! Champion ako! Munting challenge na, wala na. Whatever it takes. Are you learning? Yes! So dito, if you really want to succeed, ano yung story ng Fox and Rabbit? Huwag na lang yan. Okay, diretsuhan tayo. Bilang tao, may emosyon. May pagkakataon ba na mag-tempt kayo? Na mag-quit? Of course, normal ba yun? Ako mismo, many times in my networking career, parang gusto ko mag-quit. Lalo na hindi pa ako prepared nung bago ako. Kasi, maraming challenges. Kasi ang pangarap, may kapalit yan eh. Tama ba yun? Dumating sa time na na-attrition ako, bumaba ang cheque ko, may mga offers ng kumpanya, dumating na gusto ko mag-quit. Pero sabi natin, sa training, pag napagod ka, pwede magpahinga. Pag nagpahinga ka na, you know, check yourselves. Napagod ka, pahinga ka na isang araw, 2 araw, 1 linggo. Wala kayong kakausapin kahit sino, kahit si Ape wala. Mag-solo ka lang. Kaya mapapasin nyo, wala pang 1 araw, 2 araw, katikat ka na kumataw. Kapag nasa system ito. But most importantly, when you feel like quitting, think about why you started. Kapag gusto mo nag-quit, ask yourselves, mga pala no? Bago pala ako mag-quit, ba't ka pala ako nag-join sa Global? Yes. Ba't ako muli ng EC o ng OBI? Bakit ako nag-join sa Global? And majority, alam ko, the reason why you join in Global, may dahilan kayo. Iba-iba yan. Ako, ang speaker nyo, anong dahilan ko? Kapag napapagod na ako sa buhay ko bilang sa network marketer at gusto ko mag-quit, bakit ako nag-stay? Kasi inisip ko lagi, pamilya. Kayo, hindi ko alam kung pamilya mo. Asawa ba? Magulang mo? Paano ka wala ka pang asawa? Wala ka pang anak? Ibig sabihin, humanap kayo ng dahilan para tumuloy sa negosyo. At pag nakita mo yan, believe me, walang taong kaya magkwento sa inyo. This is the number 1 reason. Kaya ako tumagal ng 27 years sa industry. I was born poor. Kung kayo mahirap, nakita mo sa akin ngayon, Arnelin Pin, Vice President, komportable buhay. Pero pag nakita mo yung background ko before, pare-pareho na tayo. Birth 8 in the family, tatay ko di nakatapos sa pag-aaral. Parents ko walang maayos sa edukasyon. Sa 8 magkapatid, ako lang ang nakatapos ng pag-aaral. Bakit ganun? Kasi hindi kami kayang pag-aralin. Eh bakit ito nakatapos ng pag-aaral? Guys, look at me. Short ano lang, story. Kaya ako nakatapos sa pag-aaral, nagpaampon ako sa ibang tao. Hindi ako lang sa parents, yun lang ang record ko. Lumaki ako mag-isa. Kung alam mo yung Baclaran Santa Rita Parish Church, 12 years old ako. Doon ako tumira. Laking kumbento ko. Pareng Katoliko ang nagpalaki sa akin. Ito yung itsura ko.
Bukasan to? Seryoso kasi kayo. Seryoso eh, di ba? Anong point ko? Imagine mo yung batang lumaki mag-isa. Laba, luto, ipon pera, tuition fee, hanggang makatapos. Yun ang hugot ko. Kaya hindi ako na-apekto ng mga rejeksyon. Hindi ako na-apekto ng hirap. Sanay ako sa hirap. Tama? At ayaw ko ma-experience ng anak ko yung na-experience ko. Alam nila ang buhay ko. Ang mga anak ko, motivated yan. Kung paano mag-isip, ganoon din sila. Paano ina-approach yung mga challenges. Kasi yun naman kailangan maranasan eh. Para kang mag-mature, di ba? Are you with me? Yes. Anyway, yun ang hugot ko. Kayo lahat, nakikinig sa akin, kahit mga tao sa third floor, pag uwi sa bahay mamaya, hanapan nyo. Ano ba deepest reason? Ba't mo ginagawa ang negosyo to? Pag nakita mo yan, believe me, walang taong kaya mag-pay sa inyo. Are you learning? Yes! Pakita naman kayo mo, natututo ka ba? You want more? Yes! Okay, magandang attitude. Magandang taas ang belief. Committed kayo. And this is the hard thing. Say hard thing. Paglabas sa kwartong to, andun ang laban. Dito, puro positibo. Tama? Puro encouragement. Sa labas, wala kang marinig at tumuloy ka. Sa labas, sabihin, mahirap yan. Di mo yan kaya. Magkukwit ka din. So ito yung pinakamahirap. Pag merong mahirap, merong madali. Do you agree? Yes! Ano ang madali? Madali ba mag-quit? Yes! Gaano kadali mag-quit? Kung kayo ay naiinitan, inaantok, pagod, gutom, nakornihan ka sa akin, nasawa ka sa akin, pwede kayong tumayo, lumabas, umuwi, pwede kayong mag-quit. Tama o tama? Tama yun. Pero pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit kay Arnel Lipin bilang speaker nyo. Hindi kayo nag-quit sa company. Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha mga pangarap nyo. Mag-quit ka? Eh di mag-quit ka! Anong pakialam ko? Mag-quit ka! Sino wala? Ako ba? Ikaw. May nakita ka ba? Parang yaman oh. Alam mo ba't mayaman yan? Nag-quit kasi yan eh. Are you with me? Ito ang wag na wag papasok utak nyo. Pag napagod ka, pahinga ka lang. Huwag ka mag-quit. Pag nag-quit ka, tapos na boxing. Forget about your dreams. Paano hinahandle discouragement? Number one, do not entertain any negative thoughts. Kaya nga may mga trainings para i-guide kayo. Ang network marketers, ang utak mo, pupunuin mo ng positibo. An idle mind is a devil's playground. Ang tao wala iniisip, ang papasok dyan, puro demonyo. Kaya yung mga downlines ko before, hindi ko pinapauwi yun na hindi pagod. Kasi kapag umuwi ka, hindi ka pagod, at nakahiga ka lang, magiging successful kaya ako. Magkatagal na yung kumpanya. May magkajun ka sa akin, ine-entertain mo. Kaya mga downline ko, pag uwi na, pagod na, papahinga lang sila. Bukas hataw ulit. Punuin mo ng positive. Read books, positive books, videos na related, motivation, business, mga empowerment na mga libro or audio or video. Stay away from negative influences. Alam nyo, lalo kayo, majority mga kabataan, ang gusto ng kabataan ngayon, gumimik, magsyota, kung ano ng mga bisyo. Tama? Kapag hindi ka nag-bisyo ngayon, out ka. Kaya nga, iba't-iba dito eh. Kaya nga, ayos naman na yung mga kaibigan ninyo eh. Ibang kaibigan nyo gustong gumimik eh. Kayo, bata pa lang, negosyante na. Kaya nalamang kayo. Too much watching TV. Pwede sumili sa TV pero huwag mong ubusin ang oras mo sa Netflix. Anything na walang kinalaman sa mga pangarap, stay away from those things. Barkada man yan, TV man yan, pasyal, lahat yan. Stay away from dream stealers. Magnanakaw ng pangarap. Imagine niyo. Are you learning? Yes! Paglabas nyo dito, pag nagtanong sa'yo, saan ka galing? Diyan, sa Global. Ganda ng train namin, payaman. Global ba? Kaibigan natin, nag-join, wala ba nangyari? Ha, gano'n ba yun?
Produkto, ang mahal. Ah, ganun ba yun? Thank you, ha. Buti, remind mo ako. Thank you pa. Mahirap nga yun. Ibig sabihin, from now on, para maiwasan to, pag bago kayo, huwag kayong do not entertain those people. Kung hindi ba nag-in global ka, yung tinanong mo nag-quit sa global. Di ba nag-quit ka sa global? Pero di ba nag-quit ka? Huwag kayong magtatanong, hihingi ng opinion sa mga taong nag-quit. Bakit? Pag sila kinausap nyo, tuturuan din kayo papaano mag-quit. Make sense? Yes! You know what the sad part? Ibang kaibigan nyo, hindi kayo inaabangan maging successful. Inaabangan pagbagsak nyo. Kasi kapag naging successful ka, pinutunayan nyo na tama ka at failure sila. That's why sometimes they will do everything to pull you down. Pag nagkaroon ka ng kotse sa Global, hindi lang makikita ang kotse mo. Ang makikita nila, sila walang kotse. Masakit sa kanila na maging successful kayo. Kaya huwag kang babarkada sa kanila. Surround yourself with positive people. Because positive people, they think differently, they talk differently, they act differently. That's why they have different results. Are you learning? Hindi mo papalako ng pangarap. Dream Stealers. Merong isang pamilya. Mamasyal. Diba? Ba't kailangan pagka ng mga taong walang kinalaman? Are you learning? Yes! Ganun kasimple yun. Ikaw nakakita, ikaw nakarinig, hindi sila. May utak kayo. Are you learning? Yes! Ito ang tip sa akin ni Sir Francis Miguel. Sabi ko, apply. Madali ang networking eh. Daling explain ng marketing plan, products. Bakit marami pa rin ang hindi tumutuloy? Ano ang mahirap? Ano ang madali? Madaling aralin. Ang mahirap, kapag emotional ka, kapag madrama ka. Obserbahan nyo, grupo nyo. Yung mga umalis sa company, kaya umalis, ang ginamit hindi utak. Ang ginamit emosyon. Galit ka apply, galit sa management. Nagtampo, umalis. Eh, may nag-offer naman kumpanya, nabudol. Because emotion, kaya nga diba, do not make any major decision if you are mad. Kapag galit ka, ang decision mo, hindi utak gumagana, kundi emosyon. Tama? Tama. Kapag may tampo ka, kahit kanino, pahinga ka lang. Magpalamig ka muna. Kasi once nag-decide ka na, mahirapan ka na nun. Yung mga umalis, madami sila. Gusto bumalik. Mali ang decision ko, kasi nagtampo lang naman ako. So learning, from now on, bilang ka muna. 100,000. Isa, dalawa. Are you with me? Yes! So master emotion. There are so many things in our life that we cannot control. Yung init ngayon, kaya kontrolin yan? Yes. Hindi, sakuna. Sunog, bagyo, lindol. Hindi mo kayang kontrolin. The only you can control is your attitude and your action. Lumilindol. Ano dapat gawin? Duck, cover, hold. Hindi yung, uy, lumilindol. Sige pa, baksa ko pa ako ng bato. Hindi ba iiwas ka? Oo. Walang pinagkahit pa. Sino rito yung may ka-appointment? Hindi dumating. Marami. Nag-promise magpe-pay-in, hindi nag-pay-in. Marami ba? Yes! Napakadami. Sasali, magpe-pay-in, a-attend. Hinihintay mo ngayon, wala pa rin. Last year pa yun, wala pa rin. Don't feel bad. Pag may nag-promise sa'yo sasali, a-attend, hindi tinuloy, don't feel bad. Why? Hindi mo control yun. Yes! Look at me. Trabaho mo mag-present. Desisyon ng kausap mo kung sasali o hindi. Huwag mo silang pangunahan.
nangako eh. Magkaganda. Hindi. Binigay yung pera, binawi pa eh. Baka bodol ka, di ba? Hindi mo control yun eh. Ang control mo, reaction mo. Correct? Yes. An attitude mo. Ito ang minaster ko. Ito, I share na. Yung paano ko naging networker. Ito, minaster ko to. We're 8 in the family. Sabi nila, mga kaibigan ko, mga distributor, mga leaders, marami daw ginawang milyonaryo. Siguro nga, because of our trainings, pero alam nyo ba, ganun ka-master ko. Masabi ko, modesty aside, isa ako sa pinaka-komportable ang buhay sa magkapatid namin. Ni isa, walang nag-join sa kanila. Imagine mo, ang dami daw yumaman, dami ko natulungan yumaman, isa makulit ko, walang nagsalo sa bali. Ako ba'y naapektuhan? Hindi. Bakit? Because I always respect people. Eto negosyo, pag gusto mo, tuturuan kita at tutulungan. Ang ayaw mo, thank you. Sino gusto? Ikaw, balik ka. Usap tayo. Hindi ginagawa ko. Kaya hindi ako pwede dito. So, dapat ganyan, huwag kayo emosyonal. Are you learning? Yes! And last, sa mga nainip, malapit na matapos, ha? Yung intro, ha? Okay lang ba kayo? Yes! Huwag kayong mag-complain ng mainit, di ba? O mahaba. Kasi kahit mag-complain ka, okay lang. Yan! Smile! Hey, Global, Smile! this is a people's business. Learn how to smile. Yes. Yes! When I was in Africa, alam niyo ba, doon nasa Africa ako, one month take ko sa Africa eh. Pagdamasal ako sa Africa, tuwan-tuwa ako mga ng mga bata. Kasi every time, may mga bata sa Africa, kita ko, ang cute ng mukha. Nakakalimutan mo yung kulay, itsura. Alam niyo ba kahit gwapo ka? Kahit maganda ka? Pag lagi ka nakasimangot, hindi ka magandang kasama. Tama o tama? Tama! Ang tao masarap kasama, yung masayahin. Yes! Yung may energy. Yes! Wala akong tao nakita ang gusto barkada. Uy, punta na natin si Boy. Grabe si Boy. Daming problema niyan. O Boy, kumusta ka na? Anong bagong problema ngayon? Eto nga, yung lola ko, ginahasak na lang yung lola. Di ba? Ano yung mga tipong, pag yung tao, puro problema ang topic, nakakapanghina. Umpisahan mo. Puro problema, nakakahawa yan eh. Kung ang pagngiti nakakahawa, ang pagsimangot nakakahawa din. Yes! Yes! Do you agree? Yes! Everybody, lahat na kayo mag-smile. Tama! Try mo isa. Try mo lang. Gusto kaya? Lahat kayo umili. Pag ang tao nakangiti, dapat may, thank you guys ha, mga nakatag, thank you. Ganun nyo ha, kapag kayo nakangiti, yung init, nakakalimutan. Yung feeling uncomfortable ka, hindi mo naramdaman. Kasi, pag nangiti, may certain hormones sa katawan mo na nagkapalakas di ba? Merong isang lalaki, tatay. Yung tatay na yun, nakasimangot. Nag-order siya, bago pa lang eh. Sabi niya, Han, may prospect ko sa labas ha. Okay na ako uwi. Mag-inender ko muna ako. Kaya pa? Yes! Sa umaga, meron tinatag tayong self-affirmation. By the way, no, yung presentation ko, if you will notice, may halong kwento, tulog na katatawa. Pero gusto kong intindihin nyo lahat, inintindi nyo dapat lahat ng mensahe ko. Klaro kayo? Yes. Hindi puro tawa lang, di ba? Yes, good. Alam mo, yayaman ka, positive affirmation, every time sa pagising mo, i-declare mo, yes, something good will happen to me today. Yes! God is good. God is great.
I'm healthy, I'm champion, I'm a millionaire, magaling ako, champion. Like ganun. Tama? Declare niyo lagi yan. Tapos focus sa positive and always count your blessing. And last is skills. Basic ito, hindi ko na i-discuss, pero dapat ma-master nyo. Prospecting, invitation, at present. Walang kwenta ang prospect mo kung di may imbitahin. Walang kwenta ang invitation kung hindi kayo marunong present. Invite ka nga. How to present the business? Basic. Every time you present the business, you have to master this. Lagi ko ito naririnig, pero hindi mo iniintindi. Sa art of communication, every time may kausap kayo, ang laging tanong sa sarili ito, ano kaya ang gustong marinig ng kausap niyo? Hindi yung kung anong gusto mong sabihin. Kasi minsan, tinukopi mo kami lahat, tinuturo mo sa damay niyo sa prospect niyo. Hindi niyo makailangan yun. Alam mo guys, sama ka sa akin, magiging milyonaryo ka. Ang kausap mo yung bilyonaryo. Ikaw mo ang buto. Sa gusto maging healthy, ang kausap mo bodybuilder, ikaw may KB. Isabihin, every time you're talking to your prospect, general rule to katasan kayo. If you want to be a good communicator, pag may kausap kayo, huwag kang satsat. Kaya nga, give and take yan. Tama? At para maging interesting ka sa kausap nyo, apply this. Huwag kayong magkukwento ng products, service, business sa prospect nyo. Nahiya pa ito. Kung ano siya. Every time you're talking, especially for face-to-face presentation, you have to build rapport. Ano yung rapport? Komportable ka sa kanya, komportable sa sayo. Mangyayari lang yan pag maganda yung kwentuhan niya. Tama? How can you build rapport? You have to establish trust. Hindi magkukwento ang prospect mo sa'yo ng buhay niya, pamilya, health, business, o trabaho kapag walang tiwala sa inyo. And how can you build trust, establish trust? Be a good listener. Every time you're talking, sasalita siya, listen ka lang para mahuli ka. Are you with me? Yes. After the presentation, kapag bibigay mo ng tama, let them decide if they're going to join or not. Basta work mo, nag-present ka. After presentation, you have to bring them dito sa office. Bakit kailangan makarating ng prospect nyo downline mo sa office? Para malaman niya kung nasa ng opisina. Pag gano'ng kalaki ang ating kumpanya. And during presentation, like this, ito na, rules. During presentation, tabihan ng downline, especially pag first time, tabihan ninyo. Support the speaker. How? Pag ang speaker may tanong, sagot kayo. Pag may konting joke, tawa ka. Pag kailangan malakpak, palakpak ka. Rules. Things to avoid. Huwag niyong uunahan ng kwento ang speaker. Believe me. Ilang beses nangyayari yan. Yung kwento, uy, abangan mo. Eh, tatatirin yan. Pag every time nasa seminar room kayo, feeling mo first timer ka rin. Excited ka malakpak. Kasi once inunahan may kwento, siraan mo na ito ng speaker. Wala pinagkaiba sa sinihan eh. Nanonood ka, sabihin sigaw. Mamaya pa kayong bida dyan. Di ba? So, ganun din sa pagtutok. Okay? Are you learning? Yes. After na seminar, mayroong meeting after meeting, i-meet yung mga first-timers, introduce sa mga coaches, uplines, management, kung sino nandyan. Tapos close sa sales, kung ano bang gustong kunin, PC, OBI, explain lahat ng ating mga division. Then follow up. Pag uwi, kumusta ka na? Okay ba yung seminar? Bukas, attend ka ulit. Mas magaling ang speaker, galing, dami tutunan. Laging gano'n, laging may follow up. Kasi ang excitement level ng tao, mabilis na babayan pag hindi pinapalo up. Okay? Paano kumusta? Tapos,
apply ABC rule, i-compete sa mga uplines, management. Tapos syempre, meron tayong products. We have to share the products. User ka na, share the products pa. And goal setting. If you will notice, dyan umiikot yan. Goal setting, tapos prospecting. Okay? Natuto pa kayo? Yes! Nag-enjoy pa kayo? Yes! 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! Lahat umaten, hindi po gutak ang pati ko. Ngayon pa lang, congratulations mga bago! Binilaro sa inyo, God bless everyone! More power and thank you!